gusto may breakthrough? Sino gusto may restoration? Can we shout the name of Jesus? Shout Jesus! 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 Isang malakas, Jesus! Lapangan natin si Lord. Hallelujah! We give you praise. We give you praise, Jesus. We give you praise tonight. Let your name be glorified. Hallelujah. We are waiting for your message. Hallelujah. Lord, thank you for the privilege. And we give you praise. All glory and honor belongs to you. In Jesus' name. Amen. Praise God. Amen. Tayo po po. Ay, Kuya Brian! Sino Kuya Brian? Dalawa lang dito ko. Dalawa lang. Dito parang meron tao dito. Praise God. Amen. Palapakan natin si Lord. Are we blessed tonight? Amen. Praise God. Salamat po sa Diyos sa buhay ng bawat isa. At alam ko na mayroong magandang mensahe si Lord sa gabing ito. At ang mensahe ng Lord na kung saan is wala tayong ibang malalapitan kapatid kundi ang Panginoon. Amen. Sa ating mga buhay, dapat is yung panatili natin sa Panginoon is magpapatuloy. Amen. Ang ating pag-usapan ngayon, yung last topic natin sa buwan ng May, abiding in Jesus. Kumusta ang ating pakikisa sa Panginoon, kapatid? Amen. The name of Jesus has life. Kung malayo po tayo sa pangalan ng Panginoong Jesus, yung buhay, kapatid, akala natin is hindi talaga tayo nakaangklas sa buhay. Kaya nga sa gabing ito, amen, palampakan natin ang bawat isa na nandito po sa buhay ng Panginoon. At we are so expecting sa gawin ng Lord sa mensahe niya sa gabing ito na mayroong babaguhing buhay. Amen. Mayroong paparanas na breakthrough. At even kapatid, anumang sitwasyon na mayroon tayo ngayon, isa lang ang solusyon na mayroon tayo. Sino po? Jesus! Amen. Anong sitwasyon na mayroon ka? Tandaan mo yan, kapatid. When we abide in Jesus, siya lang ang solusyon na mayroon tayo. Amen po ba tayo doon? Nakakaintindihan tayo. Amen. Praise God. Hallelujah. Abide in me and I in you. Ito po yung ating theme verse tonight, kapatid. Pag sinasabing abide in me, the Lord Jesus is asking us or inviting us to remain in Him. So hindi ito mga kapatid na kailan kaya ako tawagin ng Lord, kailan kaya ako papapalain ng Lord. Hindi ito ang tanong dito. Kasi ang sabi niya, abide in me. Ibig sabihin, it is an invitation. Pag sabing manatili tayo sa Panginoon, dapat ang ating katugunan, mayroon din intensyon. Pag sasabing intensyon mga kapatid, sadyain ba natin? Anumang sitwasyon na mayroon tayo, mayroon man tayo minsan mula sa trabaho, pagod, kapatid. Pero sadyain natin na dumalo sa gawain dahil yan ang pananatili natin sa Panginoon. Amen po ba tayo doon? Doon tayo mananatili sa Panginoon mga kapatid. It is an invitation. Ang sabi ng Lord, pag manatili kayo sa akin, ako manatili sa inyo. So He give us the reason. Pag tayo manatili sa Panginoon, siya manatili sa atin. Pag manatili siya sa atin mga kapatid, nandyan sa iyo ang buhay. Nandyan sa iyo ang kagalingan. Nandyan sa iyo ang breakthrough. Nandyan sa iyo ang pagpapala, kapatid. Kaya ang sabi niya, as the branch cannot bear fruit by itself unless abides in the vine. So, inalintulad niya ito sa isang sanga na kung saan hindi ito mamunga pag hiwalay sa puno. So, i-analogy mo yan mga kapatid. I-analogy natin ngayon na kung sa akala kasi natin, sa trabaho, okay, trabaho nandyan yung kapatid. Kahit anong ipon natin, kapatid. Pero at the end of the day, pag uwi sa Pilipinas, anong mangyari, kapatid? Mawala yung tinatawag na buhay na totoong pagpapala. Bakit? Kasi hindi tayo nakakunik sa buhay mismo eh. Hindi dapat tayo mga kapatid umaasa at umaakla lamang sa mga physical na nakikita natin o sa mga mayroon tayong ginagalawan sa mundo. Kasi ang sabi ng Panginoon, as a branch cannot bear fruit by itself. Ang sanga ay hindi makabunga sa sarili niya.
Kapatid, di ba tayo, pag magtrabaho tayo, di ba, ang ano natin, pagpapala ito. That is all blessing mga kapatid. But, ang blessing ba yan is magkakaroon ba yan ng fruitfulness? Pag sinasabing fruitfulness, kapatid, you have to think of this. Bakit po kailangan mamunga ang sanga? Kapatid, that is for the future use. Para sa kinabukasan. Sipin mo, isang bunga, kapatid. Amen? Ang dami din niya pwedeng itanim para mamunga ulit. The Lord wants us to abide in Him, then God wants us to be fruitful. Kaya ang sabi niya, that you cannot bear fruit. Kasi ayaw ng Diyos, kapatid, na kung anong meron tayo ngayon is parang, okay, tinuruan tayo ng Lord, mga kapatid, na kung anong meron tayo, papasalamat natin. Pero ang pagpapala ng Lord is aapaw. Kaya nga abundant thanksgiving kagabi. Abundant blessing. Pag nagpala kasi si Lord, mga kapatid, hindi rin tama lang sa bibig ng baso. It always be overflow. Pero sa atin, minsan, hindi natin ito naranasan because wala tayong abidance sa Kanya. Pag sabing abidance, it means that you have to stay, to remain, to dwell, or to live on it. Manatili, mamuhay, at doon talaga titira, kapatid. O ipapatira natin. Kaya ang sabi niya mga kapatid, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me. Now, sa ating mga buhay, kapatid, minsan ginagawa natin yung trabaho ng Panginoong Hesus. Ano ang trabaho ng puno? Doon nagpumula ang mga nutrients. Tama? From the ground. Amen? At siya yung magiging una sa pagpapala o dadaluyan ng mga nutrients para makapunta sa sanga. Sa ating mga buhay, kapatid, kung alam lang natin ang sekreto na ang pagpapala ay nagmumula sa Panginoong Hesus, ang kailangan lang natin mananatili. Kumbaga, kapatid, ang trabaho natin is to remain in faith and let the Lord work for you. Amen. Kasi tayo, sa sobrang habol natin, hindi natin namamalay na trabaho na natin na tayo na gumagawa para pagpapalain. Yes, hindi po pwede maging tamad kasi kailangan magtrabaho. Pero gagamitin ng Lord yan, ang meron ka ngayon para magiging mamumunga. Na hindi lang yan para sa iyo mga kapatid. Tandaan natin, ang fruit is for the future. Of course, ikaw din unang makalasap niyan, kapatid. Kumbaga, hindi lang manatili sa iyo ang pagpapala. Nais niyo ba right after this? Kaya nga ang mga OFW in some point, kapatid, yung parang isipin niyo yan, kung may mga ex-abroad, ulit-ulit muli, mula simula, umpisa ulit, mula sa, tama? Nag-uumpisa ulit, panimal, pag-uwi, umpisa ulit. Now, hindi ito natin tinitingnan na tinatin na mayroong mali. Titingnan natin ang lesson learned. Para matuto tayo sa buhay na kung saan ang pagpapala wala sa labas, nasa Panginoon. Nasa Panginoon, kapatid. If you want to be fruitful, kung nais natin, kapatid, na sigurado ang araw ng bukas, assured ka, hindi kay St. Peter, ha? Kapatid. Kundi sa Panginoon tayo, ang sabi niya, that you will bear fruit. Kaya nga, isipin natin, kapatid, kung bakit yung iba walang Panginoon pinagpala naman. Pero isipin mo, at the end of the day, di ba makita natin yung lahat ng inipon nila, kulang pa para igasto kung anong mayroon sila. Nakikita niyo mga kapatid? Ang iba hindi na-enjoy. Kasi isipin niyo kapatid, ang pagiging fruitful is hindi na lang financially. Ang nais ng Lord is mamunga ka sa magandang kalusugan. Kasi ano mo yung daming pera, kapatid, kung hindi mo na ma-enjoy. Ano mo ang daming pera kung wala ka namang kaibigan, ang dami mong kaaway. Kapatid, wala kang malalapitan, walang kikibo sa'yo. Kung mga nais ng Lord dito, na pag tayo po manatili sa Kanya, kapatid, maranasan natin yung pinakaplano niya para sa pagbuhay natin. Handa ba tayo maranasan? Amen? Handa ba natin maranasan, kapatid? Ayun, declaration, kapatid. Kasi nandun yung blessing. Now, kumusta ngayon ang ating pananatili sa Diyos? Since wala naman ang bago, nanatili kaya ako sa Diyos? Yan bang paglilingkod ko o yung pananampalataya ko, ito yung pananatili ba natin sa Diyos? Now, ano yung klaseng pananatili na maranasan natin at mga pagpapala, kapatid? Now, pupuntahan natin, kapatid, the Church of Philadelphia sa Genesis chapter 3, alam natin na we are in the church age. Now, titingnan natin
ang mensahe dito, wrap up lang kapatid, yung sa gitna lang, titignan natin because of the time. Ang sabi niya dito, I know your works. Nakikita ng Diyos ang trabaho mo. Trabaho sa kumpanya mo. Amen. Kaya nga kailangan natin maingat sa mga time, ha. Hindi tayo pwedeng magnanakaw sa time, kapatid. Ang sabi niya, I know your works. Kapatid. Amen. Alam ko trabaho mo, paglilingkod, naglilingkod ba tayo? Ang sabi niya, see. Now, ang church na to mga kapatid, ito lang yung church na walang critic si Lord. Isang church lang kasi 7 churches ito. Na titingnan natin, ang sabi niya, I know your works, alam ko trabaho mo. Anong klase trabaho na meron tayo? Anong kalidad dito? Anong quality mga kapatid? Naglilingkod ba tayo sa Panginoon? Mga kapatid. Kasi ang works ito is patungkol ito din sa ministerial, kapatid. Ang sabi niya, I have set before you an open door. Isipin niyo kapatid. And no one can shut it, for you have as little strength. Have kept my word and have not denied my name. So, panatili natin sa Panginoon mga kapatid. Ito yung pag-keep natin sa salita niya. Yung pag-keep, panghawakan mga kapatid, ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Ang sabi niya, have not denied my name. Saan po natin madi-denied minsan ang pangalan ng Panginoong Hesus? Sa mga sitwasyon na meron tayo, di ba? Sabi niya, His name has power. His name has healing. Now, pag kayo maramdaman, meron kayong maramdaman physically mga kapatid, ano ang naramdaman na naranasan nyo? Hindi ko siya sabi, bawal pumunta kay Ate Lilian sa doktor. But the first thing na titingnan mo mga kapatid, do you deny the Lord, the name of Jesus, sa naramdaman mo, sa katawan mo? Kasi yun yung sabi niya, have not denied my name. Ano ba ang una mo inisip agad? Now, pag meron kang problema o challenges sa trabaho, kapatid, merong mga sitwasyon sa trabaho, ang sabi niya, you have keep my word. Ano ang ating panghawakan sa salita niya? Sa trabaho, kapatid. Anong sitwasyon sa buhay natin? So, ang dami mga kapatid, pwede natin titingnan ito. Sa pakikisama natin, are we denied the name of the Lord sa ating mga buhay? Ang sabi, for you have little strength. Tandaan natin, naranasan ng lingkod, kapatid, yung wala kang magagawa, pero ang sabi ng Lord, He is open door for us. Meron siyang binuksan na kahit sino man, kahit presidente man yan, hindi yan pwede magsarado niyan, mga kapatid. Ibig sabihin, pag si Lord nagbukas para sa iyo at sa akin, dahil nanatili ka, kapatid, that is for you. Walang pintuang magsasara sa mga Kristiyano, kapatid. Pag ikaw ay manatili sa Panginoon, walang pintuan magsasarado sa iyo. Ang sabi niya, He give you an open door. Papasok ba tayo sa pintuan? Kasi binuksan eh. Hindi kayo tutulak ng Lord, kapatid. Tandaan mo yan, hindi kayo tutulak ng Lord, papasok ka doon. It is your decision, kaya nga, you have to keep His word and not deny His name. Pag mayroon tayong financial problem, do we deny the name of the Lord? Ano ang una nating titingnan, mga kapatid? At iniisip. Kasi lahat ito, maganda ito mga kapatid, kasi faithful church ito. Ibig sabihin, faithful sila sa magagawa ng Lord, hindi sa magagawa ng sarili na. Kaya nga, there is that this church have a little strength. Wala siyang magagawa, kapatid. Kundi lang kalakasan niya. At ang sabi niya, 9, indeed, okay, I will make those of synagogue of Satan who say that they are Jews. Now, tandaan natin ha, synagogue, ibig sabihin, mayroon din palang nagsasamba na hindi nagsasamba sa Diyos. Synagogue of Satan that they are Jews. Now, to make it short, pag sasabing Jews, ibig sabihin, they are chosen. Kasi chosen naman talaga ang Jew. Ang sabi niya, they claim that they are chosen. Marami yan sa labas. Brad, dito kami kasi mayroong ganito, maliligtas kami pag dumalo ka sa amin o dito. Pinili kami. But ano ang sabi niya, mga kapatid? Ba't nagsinungaling sila? I will make them come and worship before your feet and to know that I have loved you. See? Kita niyo mga kapatid? Hindi dapat kayong papakilala ang sarili niyo. Ang sabi niya, that si Lord ang magpapakilala sa atin sa kanila. So wala itong mga certificate o titles. Di mo kailangan dadalhin titles mo sa mundo, kapatid. The Lord, ang sabi niya, and to know that I have loved you. Ibig sabihin, the Lord will set you apart and promoted you. Amen po.
Papromote ka ng Lord. So wag kang manatili lang, ganito lang kasi ang buhay ko, ganito lang, labor lang. Wag kang manatili sa ganung kaisipan. The Lord giving us an open door. Ano na open door, kapatid? The Lord has something best na plano niya para sa atin. Are you excited? Are you excited sa plano ng Lord? Now, mayroong sinabi si Lord dito, because you have keep my command and to persevere. Persevere, nanatili sa kabila ng kakunting kalakasan. Ang sabi niya, I also keep you from the hour of trial which shall come upon the whole world to test those who dwell on earth. So, ibig sabihin, mayroong ipapadalang testing, kapatid. Mayroong mga trials at pagsubok. Pero, ang sabi ng Lord, iingatan kita. Diba? Napakasarap, kapatid. Ano mo mangyari sa mundo, ang sabi ng Lord, iingatan kita. Hindi kita hayaan na kung ano mangyari dyan sa mundo, makasama ka. Nasaan tayo, mga kapatid? Mamili ka. Kapatid. Kasi ang trials, nakita na natin ngayon eh. Mamili tayo. At ang nararapat is maging tapat tayo sa Diyos. At kaya nga nandito tayo ngayon. Amen po? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Praise God. Amen. So pag tayo nag-abide, nanatili sa Panginoon, we are self-positioning. Ibig sabihin, pinaposition mo ang sarili mo ngayon, kapatid, in a God's plan kind of life. Ibig sabihin, yung plano ng Diyos na buhay para sa iyo at sa akin. When you abide in Jesus, you are self-positioning. Pinaposition mo, saan po mga kapatid? Sa tingin nyo, bakit kailangan natin mag-abide sa Lord para nasa posisyon tayo? Saan posisyon? Posisyon ng katagumpayan. Di ba ang sabi niya, I will keep you from the trial? Posisyon ng promotion. Ang sabi niya, ipapakilala kita. Promotion ng, ano po? Posisyon ng open doors opportunity. Ang sabi niya, kahit, kaya sa lingkod niyo, kahit nasabi ng JAL dati, ng manager, hindi ka namin ililipat. Hindi ka namin kasi wala pang doon, transfer. Sabi yun mismo, kapatid yung pinaka-GM. Pero ang sabi ko, Lord, if you say yes, nobody can say no. Kahit sino pa yan. And the Lord is faithful to His word. Yan ang nangyari, mga kapatid. You'll always be a victorious pag Kristiyano ka. You are positioning yourself. Pag nag-abide tayo sa Panginoong Hesus, yun ang mangyayari sa'yo. Yun ang nakaplano ng Lord para sa'yo. Ito yung buhay ng Lord na nais para sa akin at sa inyong mga kapatid. Ano ang gusto mong buhay? Kapatid. Amen? Di ba napakaganda sa buhay tayo na plano ng Lord? Hindi yung plano natin. Kasi ang dami nating plano eh. But ang nais ng Lord na ma-abide tayo sa Kanya. Pag sabing abide, yung manatili sa Kanya. Dahil pinuposisyon natin ang ating mga sarili sa plano ng Lord para sa atin. Amen? At yun po ang pinaka-the best na plano, mga kapatid. Wala pong pinakamagandang plano, kundi ang plano ng Lord para sa iyo sa akin. Kahit ang gano'ng kagandang plano mo, mga kapatid, pero hindi yan kakatumbas sa plano ng Lord. Amen po. Amen. Sa pag-usapan natin, mga kapatid, when we position our life, it means we allow Him to speak to us. Pinapahintulutan natin, mga kapatid, na siya po ay mayroong magsalita siya sa atin. Sa ano pong kaparaanan? When God convict you. Pag kinukonvict kayo, masakit ang katawan, pagod. Pag kinukonvict kayo, dalo ka. Anong decision mo? May boses ba si Lord? Nagkaroon ba siya ng katugunan, mga kapatid? Pag mayroong sitwasyon ka ngayon, mga kapatid, sa mga sitwasyon na kinaharap mo, at ni-remind ka sa salita ng Lord, ano ang gagawin mo? Hindi yan pwede, Brad. Remind. Kapatid. At pag nais ng Lord ngayon na tuturuan ka ngayon, mayroong nagsasabi sa'yo, redirect. Kasi redirect, ibig sabihin, mayroon kang ibang dinadaanan, i-redirect ka ngayon sa tamang daanan. Ano ang ating reaction, mga kapatid? That's the Lord speak to us. Nangungusap ba si Lord? Kasi yan ang posisyon ng mga kapatid. You allow Him to speak to you. Not your emotion will speak to you. Hindi yung emotion mo at sitwasyon ang mangungusap sa'yo, kundi siya mismo ang mangungusap sa'yo. Paano po yan, mga kapatid? Hebrew 12, ang sabi niya, be careful that you do not refuse to listen to the one who is speaking. Minsan, nadi-deny natin, nare-refuse natin ang salita ng Lord. Bakit po? Yung ating mga emosyon at ating mga sitwasyon na nakikita sa ating mga kaharap natin sa mga buhay o araw-araw, mga kapatid. And we refuse to listen kung sino po ang nagsasalita. Ay, okay lang yan, okay lang yan.
Hindi, paano tayo makaposisyon? Kung hindi natin i-allow si Lord na magsalita sa atin at nakikita natin, hindi Brad, ito talaga Brad. Kasi, nasa emosyon na. Mga kapatid. Ito talaga sitwasyon Brad. Hindi na narinig ang Panginoong Yesus. And that is the reason that we refuse to listen to Him. Tandaan natin, pag mayroong nangangaral, it is the Word of God, it is the Lord speaking to us, through us. I'm only a mouthpiece, mga kapatid. Amen? Ano ang sabi niya? For if the people of Israel did not escape when they refused to listen to Moses, hindi sila nakaligtas. Ano ang nangyari? Moses is the earthly messenger. We will certainly not escape. Hindi ka makakaligtas sa circumstance, kapatid. If we reject the one who speak to us from heaven, sino po yun? Ang Panginoong Isus mula sa langit, nagkatawang tao. If we refuse to speak of you, if we refuse to reject, kapatid, and not to listen the very word of God, and we reject on that, you cannot escape. You cannot escape sa mga sitwasyon or circumstance or yung balik, mga kapatid. Kasi sila nga, di naka-escape eh. How much more ang Panginoon siya ng salita, mga kapatid? Do we allow Him to speak to you? Inaalaw ba natin ang Panginoon na magsalita sa ating mga buhay sa sitwasyon na mayroon tayo? Mga kapatid. That is how we position our life. We allow Him to speak unto us. Bakit po? Dapat magkaroon siya ng boses sa atin. Meron bang boses si Lord sa ating buhay? And very good example yan, mga kapatid. I-analogy natin. Sa family, lalo sa mga anak nyo or sa mga kapatid, yung mga bunso, kitang salita yan, wala yung boses sa bahay. Tama ba? Pag sabi mo walang boses, walang value ang boses kung nagsasalita sila. The same way din sa atin, pag mayroon tayong sitwasyon, kapatid, minsan ang salita ng Lord, walang value sa atin. Gas-gas na yan. Palagi mo narinig yan. Meron ba siyang boses? Pagkaharap mo ang isang tao at ang isang sitwasyon o ibang naramdaman mo, that's the Lord has a voice in your life. Kasi yan ang posisyon ng mga kapatid. We allow Him to speak through us. Not your situation, even you. Hindi dapat ikaw, mga kapatid, ang magkakaroon ng pangunguna sa pagsasalita. Dapat hayaan mo sila na magsalita sa pamagitan ng kanyang mga salita, kapatid. Kasi when we allow the Lord, mga kapatid, that is how you position yourself. This is not physical position, this is spiritual positioning. Na kung saan is yung nais ng Lord at plano niya sa buhay mo at sa akin. Amen po. Meron bang, sipin yung mga sitwasyon natin. Pag tayo nasa sitwasyon, meron bang boses si Lord sa buhay, ba't buhay na sa sitwasyon na meron ka? Very good example yan, no? Pag tayo nag-uusap, pag yung sa mga kumpanya, pag mga libro, wala bang boses yan eh. Bakit? Mga lost value eh. Ganon din tayo minsan. Pag nasa emotion, sitwasyon tayo, o sinong kaharap natin, anumang mga mountains trials, minsan, narinig natin ang boses ng Lord, pero walang value ang boses niya sa atin. That's how we refuse to listen and reject it, kapatid. Yung abidance, yung pananatili, no matter what, anumang sitwasyon na kinakaharap ka, nanatili ka doon sa sitwasyon, sa pangako ng Lord na tinatayuan mo. Kaya nga, pagdating sa Panginoon, no turning back. Walang atras sa bante. Positioning eh. Alam mo lang, position ka, tapos alis ka muna, tapos hindi. Alis. Tapos position ulit. Hindi man pwedeng ganon, mga kapatid. That is number one. Pangalawa, mga kapatid, positioning in our life in Jesus, we allow Him to frame our life. Frame. Ibig sabihin, structure, foundation, kapatid. Is the Lord is the one who frame your life. Siya ba yung nag-mold sa'yo? The way tayo na, mayroon tayong mga sitwasyon, kapatid. Ganito ba mangusap si Lord? Ganito ba siya mamumuhay? Framing. Ibig sabihin, siya ba priority mo? Priority ba si Lord sa buhay mo? Yung time mo, kapatid, inuuna mo ba si Lord? Yung perception mo, pag-iisip mo ngayon, mga kapatid, si Lord ba ang maluwalhati? Mag-glorified ba si Lord? Kasi yun ang framing, mga kapatid. Reaction. Pag mayroon kang sitwasyon, ano ang nakikita natin ang naging reaction?
Oh, mataas na ng bilihin. Nako, marami na namang bagyo. Ano pa, kapatid? Ano yung reaction mo? Nako, nagbabago ng panahon. Para naman kayo ng mga sakit. Yun ba? Kasi yun ang palaging nabibitawan sa Kristiyano eh. Nako, ang kumpanya, wala na, di na napapasahod. Ano gagawin natin? What is your reaction? Is the Lord is framing your life? Siya ba yung, kung baka pasabing framing, kapatid, i-imagine mo yung picture. Merong frame. Siya ba yung nag-hold sa buhay mo? Amen? Siya ba yung nag-hold dyan? Kasi ang picture nasa gitna ng frame. Frame. Nasa gitna ang picture. Ang frame ang nag-hold dyan para hindi malaglag. Siya ba yung nag-hold sa buhay mo ngayon? Paano mo nalaman yan? Priorities. Sino priorities mo? Si Lord? Nauna ba si Lord sa lahat ng aspeto ng buhay mo? Time, financial, talents, your life itself? Nauna ba si Lord sa gawain? Perception, pag-iisip mga kapatid, ano yung mga desisyon ko? Lord, kung desisyonan ko ito, Lord, maluwalhati ka kaya o pipiliin ko itong malaking sahod. Pero hindi naman makakadalo. Reaction, mga kapatid. Kailangan ko mag-overtime. Wala kasi. Yung maraming pangailangan. Sino ang nag-frame sa buhay mo ngayon, mga kapatid? Diretsuhin natin. So 12, when God spoke from the mountain of Sinai, His voice shook the earth. Niyanig niya. But now, He makes another promise. Mayroong another na pangako. Ang sabi, once again, I will shake not only the earth, but also the heavens, but the heavens also. This means that all creation, kasama ka ngayon, will be shaken and removed so that the unshakable, ang hindi matitinag, manatili. See? Ano ibig sabihin ito mga kapatid? Minsan sa atin, ipaparanas ng Lord ang shaking. Pag sabing shaking, mga kapatid, is may yayarigin ka emotionally, financially, ano pa kapatid? Yung health, at anong klaseng pagyanig? Kasi ang sabi niya, all creation will be shaken. Kasama tayo nun. So that, ang sabi niya, the unshakable things will remain. Kung si Christ ang nag-frame sa atin, kapatid, mananatili ka talaga sa gawain. Manatili talaga ang blessing, mga kapatid. Kasi siya yung unshakable things na hindi kayang mayayanig. Kung nakatayo tayo dyan, mga kapatid, pag ang frame natin ng buhay is si Kristo, kahit anong gagawin niyan sa picture na yung ikaw nasa loob, kapatid, kahit anong gawin yanig sa mundo, hindi ka maapektuhan. Bakit? You are in the unshakable ground. Nasa unshakable ground tayo, mga kapatid. Now, when we position our life, ibig sabihin, you allow Him to frame your life. Ibig sabihin, Lord, i-mold mo ako. I-guide mo ako, i-lead mo ako sa gusto mo, sa nais mo, sa plano mo. Hindi lang yung naka-frame kasi sa ating mga buhay, nag-abroad ako kasi nga, that's pangangailangan. Ibig sabihin, you are frame na mamotivate tayo dahil sa pangangailangan lang, kapatid. Now ngayon, bilang Kristiyano, hindi lang dapat ngayon ang motivation, kapatid. Dapat ang motivation natin, ang ating mga priorities, kapatid, ay dapat kasama na si Lord. Kasi dapat natin, i-position natin yung mga sarili, di ba? Nais natin ang buhay, nais natin ang open doors. Nais natin yung mga opportunity, mga kapatid. And that is how we will do it. Positioning, ibig sabihin, si Lord dapat ang nag-hold sa atin. Paano yan? Gagawin natin, yung priorities natin, yung ating mga kaisipan, at yung ating mga reaksyon. Pag mayroon tayong nakikita na sitwasyon, kapag ano yung nireact agad sa atin? Ano bang reaksyon natin na lumalabas? Yun yung pinaka-importante dito, mga kapatid. At kung sino nag-frame sa atin, kapatid, sino nag-structure sa ating buhay, siya yung nag-i-influensya. May influensya ba si Lord? Pasin niyo mga kapatid, pag mayroon kayong kilala o kaibigan o close na kaibigan, ano ang nangyari? Makikita yung influensya ng kaibigan sa'yo. Tama ba? Kaya nga, tell me your friend, I will tell you who you are. Sabi niya doon sa isang saying sa mundo, sabihin ko kung sino ka, kung papakita mo sa akin yung mga kaibigan mo. Kasi yung nag-i-influensya sa'yo eh, kapatid. Ibig sabihin, madidetermine tayo na ayon din sa ating mga kaibigan. Ibig sabihin, nandun yung influensya. At
minsan, siya yung nag-lead at nag-guide o nagpiprem sa ating mga buhay. Nagkaroon ba ng tinatawag mga kapatid ng nagkakaroon siya ng, kumbaga, kasama siya na naapektuhan ka kung ano yung pamumuhay na gusto mo o ano yung pamumuhay na nais mo, mga kapatid. Now, the same way din dito, mga kapatid, is mayroon bang impluensya si Lord sa buhay mo? Pag sabing mayroon siyang impluensya, nangunguna ba siya, kapatid? Mas inuuna mo ba si Lord kaysa sarili mo mismo? Kaysa sitwasyon mo, mga kapatid? Katulad ng, kahit sa kabila ng sitwasyon, kung kailangan kong magsamba, kasi ito yung nais ng Lord. Na hindi mo, mayroon sabi kayo na hindi mo pipiliin na malugmok sa sitwasyon. Bakit? Nandiyan na yung sitwasyon eh. Tama ba? Wala ka na magagawa minsan sa sitwasyon. Ang kailangan mo lang, mga kapatid, is yung solusyon. Now, dito makita natin sino ba nag-i-influensya sa buhay natin. Mga kapatid, na-influensyan ba tayo dahil sa yung mga desires at mga plano at mga future plans natin? Yan ba yung nag-i-influensya sa atin kung bakit tayo nasa Saudi o namumuhay sa mundo, mga kapatid? Or ang nais natin ngayon is si Lord na mag-influensya sa atin? Amen? Nais ba natin si Lord mag-influensya? Amen? Hallelujah. Pangatlo, mga kapatid, positioning ourselves, it means rejoicing fellowship with Him. Nagagalak ba tayo na nakakasama dito? Mga kapatid? Bakit kailangan natin magalak? We have to have confidence, dependency, and assurance. Bakit? Kasi assured tayo, kumpiyansa tayo, at nandun yung depende sa atin. Hindi yung sinasabi, mga kapatid, dito na yung kahit sa kapaguran, mga kapatid, pero pinipilit, dapat nandun yung kagalakan. Kasi ang kagalakan na yan, hindi na babase kung pagod ka, kapatid, or gutom ka. Kasi normal yan eh. Ang kagalakan ay dapat sa ating pagdepende sa Panginoon, ang ating assurance kay Lord, ang ating sa kumpiyansa ng Lord sa atin. Na kumusta naman, mga kapatid, pag tayo po ay tinatawagan na dumalo sa gawain. So, sa aga naman tumawag ng kuya. Friday na naman, Thursday na naman, gawain na naman, ganun ba? Kapatid? Paano yung kagalakan? Ang sabi ni David, I was glad when they said to me, to come in the house of the Lord. Nagagalak ka si David, kapatid. Sa atin, nagagalak ba tayo? Hindi pag niyaya tayo? Pasok naman sa araw bukas, tagal lang misahero. Bisa natin, mga kapatid. Sa 12, prama natin si Lord. Tawa kayo, kapatid. Sa 12 ng Hebrew, ang sabi, since we are receiving the kingdom that is unshakable, let us be thankful and please God by worshiping Him and with holy fear and awe. Yung awe, yung pagkamangha, mga kapatid. Ang sabi niya, na magpapasalamat tayo na mayroong pagsamba, kapatid. Kaya nga dito, sabi niya, you are receiving a kingdom that unshakable. Yung tinatayuan natin, mga kapatid, pag si Christ ang ating tinatayuan, hindi yan matitinag. Yung financial natin, yung ating buhay mismo, kapatid. It cannot be shaken. Pag sabing cannot be shaken, hindi yan matatanggal sa'yo. Unshakable na, it cannot be removed. Unless, pag aalis ka, mga kapatid. Kaya dito sinasabi na, we have to rejoice. Let us be thankful. And please God by worship. Ibig sabihin, dapat talaga tayo ay mayroong kabanalang takot dyan. Ang sabi niya, holy fear. Mayroon ba kayong kabanalang takot na kailangan ko magsamba kasi ang buhay ko na sa Panginoon? Yun yung holy fear. Yung yun yung mamangha ka ba? Magsamba ako dahil nagkakamangha si Lord sa ginagawa niya sa buhay ko. Namangha na ba kayo sa pagpapala ng Lord? Amen. Naranasan niyo ba ang blessing ng Lord? Amen. Namangha ka ba, Lord, thank you. Hanggang ngayon, papasalamat ka na yung mga katagumpayan na pinagkaloob ng Lord. O so dapat, mga kapatid, pag nandun sa fellowship, sa lahat ng fellowship, present tayo. Amen. Sa lahat ng fellowship, present tayo, hindi lang sa Thursday. Sa lahat ng fellowship, kasi dapat magalak eh. Yung able ha, yung within the area. Kasi naman ang iba nasama din. Kaya nga, when we position ourselves, then ang kingdom ng Lord, pinagkaloob na sa atin, dapat, kapatid, hindi lang sa Thursday na ating gawain na nandito tayo. Kasi dapat kagalakan ang pagsasama. Tama? Nagalak ba tayo? Amen. O hindi dapat lahat ng gawin nandito tayo kasi kagalakan eh. Yes. Amen ba tayo to?
Praise God. Ayaw Joshua. katabi ko. Ha? Ayaw mag-ingay. Ayaw mag-iwin. Ang sabi niya dito mga kapatid, for our God is a devouring fire. Ano pong ibig sabihin ito mga kapatid? Devouring fire. Pag nasa fellowship tayo sa Panginoon mga kapatid, o sinasabing fire, nilinis yan, nagpipurify yan. Isang sikreto sa inyong lingkod na naalis ko yung mga bagay-bagay na hindi kaya sa fellowship. Mga kapatid. Kasi the more ka na nag-iisa, the more ka na makagawa o prone ka sa paggawa ng mga bagay na hindi maganda. Yan ang katotohanan, kapatid. At, ang sabi niya, for God is devouring fire. Ang ibig sabihin, mga kapatid, pag lalo kang lumalapit sa Panginoon, lalo kang pag-iinitin niya. At lalo kang magkikinang na parang ginto. Kumbaga, kitang-kita sa iyo ang kabutihan ng Diyos. Kitang-kita sa iyo ang pagpapala ng Diyos na Kristiyano to. Mga kapatid, kitang-kita na ba? Tingnan niyo mga kapatid niyo, mga katabi. Kitang-kita ang kabutihan ng Lord. Nag-aapoy. Ha? Kagapuhan. Mga kapatid. O yung kaputihan. Praise God. Hallelujah. Laban natin sa Amen. Amen. Praise the Lord. Ito na. Nagagalak ka ba sa pagdalo sa paggawain? Amen. So dapat hindi na mga kapatid mag-aantay ang mga drivers. Nagagalak eh. Dapat excited. Dapat ang nagpapasundo ang mag-message. Kuya, sunduin niyo na ako dahil excited ako sa gawain. Tagal akong magsundo. Nagagalak eh. Hindi yan katotohanan mga kapatid. Bakit po? Bakit tandaan natin to sa Pilipinas, hindi ito nagagawang pagsunduan. So kung hindi ka susunduin, hindi, wala nang ano, dalo-dalo. Ha? Magbabay, tama. Dapat ganun mga kapatid. Pag nagagalak is, pag wala magsundo, kailangan ko lang maglakad kasi baka malilit ako. Kaya sa sobrang init, kailangan ko itong gawin. Dapat ganun. Rejoicing in fellowship sa Panginoon eh. Hindi ka naman pumunta dito para lang sa isang kapatid. Ang pinaka-purpose kung paano tayo nagpunta dito para maranasan ang kabutihan ng Lord. Pangalawa lang yung mga kapatid as a family. But nais natin na maranasan ang presensya ng Lord, mga kapatid. So dapat, anumang sitwasyon, ilakad yung pananampalataya. Pagod ako, pero kailangan ko lumakad. Excited ako sa gawain eh. Kuya, pagod ako, pero pwede bang dumalong? Sunduin mo ako. Dapat ganun, kapatid. Ang hirap kaya, mga kapatid, na kung saan is, yung parang bigat ng paa ba? Mga kapatid, tandaan natin, hindi ito para sa amin. Pagdating sa gawain, para ito sa iyo at sa akin. The blessing is not for us only, for you, kapatid. Yun ang tandaan natin. Na pagdating dito, mga kapatid, yung abundance natin sa Panginoon ay napakahalaga. Bakit? Kasi doon ka nagnanarish spiritually. Pag nagdidwell ka doon, doon ka kumakain, kapatid, at nagkakaroon ka ng kalakasang spiritual. At eventually, later on, yung mga fruitful, kusa lang yung darating. Hindi mo naman kailangan mga kapatid hingin na magiging fruitful eh. Kasi kusa yung darating kapatid. Trabaho ng Lord na pamamahay tayo. Anong trabaho natin? Manatili kapatid. Yan ang trabaho natin. Pag ang sanga hindi manatili sa puno, mamamatay yun. E paano ka makapagpamunga? Mamamatay nga eh. Ano kung aasahan na bunga? Wala po mga kapatid. Amen po. Very clear yun mga kapatid. Kaya pagdating sa gawain, alam niyo mga schedule, kailangan niyo na mga kapatid. Very excited kung walang excitement sa puso mga kapatid, pilitin maging masaya kasi ang kasayahan hindi lang sa dahil meron tayong bonus, kapatid, ang kagalakan sa Panginoon. Hindi lang mayroong increase na mapasalamat kay Lord, sumamba kayo. Hindi lang po, isa yan. Pero sa lahat ng sitwasyon, mga kapatid, is nandun yung paglapit natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Praise God. Now, reflection. Ano yung kailangan natin mga kapatid? Kailangan natin ang spiritual discipline. Paano tayo manatili sa Panginoon? Paano tayo i-position natin mga sarili kapatid? Disiplina sa spiritual. And at the end of the day, sabi dyan, you have a choice. Hindi ko kayo pipilitin, kapatid. At wala mamimilitin sa inyo, even si Lord. Pero meron kang choice. Now, ano ang desisyon mo ngayon? Meron niyang kakibat. Bakit? The thief comes to steal and kill and destroy. Kaya kahit anong trabaho mo, bakit kulang lahat? Kahit anong sikap mo, ganun pa rin ang buhay. Bakit? Kasi nandiyan ang kaaway. Na nakawin niya
at bago kanya nanakawan, bago niya patayin, i-destroy, nanakawan ka muna niya. Ano bang inanakaw sa'yo? Yung pera? Hindi pwede din magbigay ang kawan ng pera eh. Tandaan natin, the enemy can also give a blessing. But deceiving blessing. Anong unang nakawin niya sa inyo mga kapatid? Yung word. Yung salita ng Diyos. Pansinin nyo, pag tayo ay nagbibiro, until next week, lagi din naalala, no? Mabiruan natin. Pero, isipin nyo, kinabukasan, after 2 days, itong mga pinag-usapan natin, bihira nyo lang maalala. Bakit kasi ninakaw niya, mga kapatid? Na kung piliin naman natin ang Panginoong Hesus, ang sabi niya, I came that they may have life and have it abundantly. See? Hindi na tayo nais ng Lord na, alam mo yung mabuhay na surviving. Kasi minsan kasi nagsusurvive ang sabi niya, ang pamumuhay na nais ng Lord sa atin, abundantly. Pag-aapawin ka sa kabutihan niya. The goodness of God will overflow. Di ba yun ang nais natin? Saan ang pipiliin natin? You have a choice at the end of the day, mga kapatid. Kaya napakaganda, napiliin natin si Lord. Yes. Kasi hindi natin alam araw ng bukas eh. Pero alam natin, na-assure tayo dahil nandun si Lord, kapatid, dahil nakakunik ka sa Kanya. Amen po, piliin na natin si Lord. Ready na ba magalak sa gawain? Yes. Ready na ba dalawan lahat ang gawain? Yes. Pag hindi nag-ibig na, you have a choice, kapatid. You have a choice, ha? Abide in Jesus. Now, pag tayo manatili sa Panginoon, this is God wants us for He plans for us. Ito yung nais ng Lord na nakaplano sa atin. Ano ang nais niya sa atin, kapatid? For whom He foreknew. Ibig sabihin, the Lord know in advance. Bakit niya? Alam niya na in advance. Kasi alam niya talaga yung susunod sa Kanya. At ang sabi niya, ano yung pinaka-purpose natin? He also predestined. Ibig sabihin, ang end point ng buhay natin is to conform in the image of His Son. Ibig sabihin, kawangis ka ni Kristo, kapatid. Pag sabing kawangis, mga kapatid, the way si Lord na namumuhay at even so, kapatid, kung ano yung katayuan ng Panginoon. Katayuan ng Panginoon, ano ba katayuan ng Panginoon yan, mga kapatid? Si Lord ba ngayon nagpapakilimos? Si Lord ba ngayon, mga kapatid, naghihirap? Hindi na po. Naghahari siya. So if we are conformed in His image, sabi ni Romans that we are reign in this life. Maghahari tayo sa buhay ito. Hindi kayong lugmok sa sitwasyon na parang salubo lahat ng mundo. Hindi po ganun ang nais ng Lord, mga kapatid. Ang sabi, you will reign in this life. Maghahari ka sa buhay ito. Bakit? Kasi doon tayo tinawag. Ang sabi, you are predestined to conform His image. Hindi yung image sa kamukha, kapatid. Yung image ba, kung sino ang Panginoong Hesus ngayon na titingnan natin na sinasamba, ganon tayo dapat, mga kapatid. Hindi tayo sasambahin. Ang sinasabi dito, yung katayuan na maghahari tayo dito sa mundo, kasi naghahari ang Panginoong Hesus doon sa atin. Tandaan natin na hindi tayo nilikha ng Lord para maging biktima. Amen? Nilikha tayo ng Lord para mananagumpay. Yan ang sabi ng Book of Romans that you will reign in this life. Kapatid, di ba nais natin yan? Pero bakit pag mayroong sitwasyon, parang lahat tayo mga kapatid nagiging biktima sa sitwasyon? Abide in the Lord, mga kapatid. Amen po? Now, isang magandang reflection, mga kapatid. Napaka-importante ang resulta ng ating abidance. Very short lang yan. Alam ko, narinig nyo na ito in some point. Pag nimilikha ng Lord, mga kapatid, okay, ang mga halaman, kinausap niyo yung lupa. Let the land sprout vegetation. Ibig sabihin, mula kung alisin mo yung halaman sa lupa, mamamatay. The same way din, kinausap niya tubig, let the waters makaroon ng isda. Tama po? Ibig sabihin, pag alisin mo, hindi manatili ang isda doon sa tubig, mamamatay siya. Wala siyang buhay. Nung nilikha tayo ng Diyos, saan siya tumingin? Sarili niya. Kinausap niya sarili niya. Sabi, let us make man in our own image and to be like us. Ibig sabihin, pag ang tao mawalay sa Diyos, may walay sa Diyos, ano po mangyari? Akala nila na may buhay, wala po kapatid. Akala nila na mayroong pagpapala at blessing. Nakita natin, wala naman siyang Lord, pero pinagpala, wala talaga kapatid. Yan ang katotohanan. Pag magdesisyon ang isang tao na mawalay sa Diyos at hindi manatili, kapatid, you are separated from life itself.
Yun yung pinakamalaga na kahit tumatawag tayo minsan mga kapatid, yung panatili natin sa Panginoon is dapat palagi nating desisyonan. Bakit? Ano mang sitwasyon na meron ka ngayon, the Lord can restore it. Because it's life itself. Kung ano man naramdaman ng mga sakit, kapatid, kaya kang pagalingin ng Lord. Yan ang katotohanan. Ano man nangyari sa pamilya, kapatid, mayroon mang sitwasyon, kaya ni Lord i-restore ang mga relasyon. Yun ang nais ng Lord, mga kapatid. Kaya nga, dito sa atin, pag tayo humiwalay sa Lord, pag sabing humiwalay, kapatid, nagkakaroon tayo ng walang positioning sa Kanya, yun ang mangyayari sa tao. Akala mo lang may pagpapala, pero lalo kang i-deceive ng kaaway doon sa mundo. Manatili tayo sa Panginoon, kapatid. Kasi si Lord, manatili siyang sa Diyos. Kung kahit hindi ka manatili. Pero this is the invitation ng Lord. Ang sabi niya, abide in me. Manatili kayo sa akin. It is an invitation ngayon sa gabi nito, kapatid. Pagod man kayo sa trabaho, i-restore yung kalakasan niyo, mga kapatid. Let's declare it in Jesus' name. Tayo po tumayo. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. We give you praise. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Amen. Sige po, let's settle down. Praise God. I-meditate natin ang mensahe ng Lord, kapatid. Kung ikaw man ay nawawala ngayon, ang kalooban mo, ang mga desisyon mo, at ramdam mo, kapatid, na malayo ka sa Panginoon, o hindi mo naramdaman si Lord, this is the time. Ito yung time, mga kapatid, na ma-restore ang relasyon natin sa Panginoon. Piliin mo si Lord, kapatid. This is for your benefits. Para ito sa ikabubuti natin. Ikabubuti mo. Meron ka mang hindi na bibitawan ka ngayon. Either mga vices man yan, mga relasyon man yan na hindi maganda. Right now, kapatid, speak the name of Jesus. At kasapin mo si Lord, Lord, man akong sitwasyon ng ganitong sitwasyon. Gusto ko yung bitawan, pero hindi ko mabibitawan. Kaya this is the time, kapatid. This is the time. Kung nais mo man lumako sa spiritual, kasapin mo rin si Lord. Lord, nais ko magpapagamit sa'yo. Buksan mo ang aking kaisipan. Bigyan mo ako ng wisdom and knowledge. Ano mang mountains sa kaharap mo, kapatid, kaya patagin ng Panginoon. Sinabi niya sa kanyang salita that every mountain can make it plain. Manatili ka lang sa Panginoon. Speak the name of Jesus. Bitawan mo sa salita ng Diyos, kapatid. Huwag mong bitawan ang sitwasyon mo. Yung ipalandakit walang sitwasyon na meron ka. Bitawan mo ang kabigatan sa Panginoong Isus at bitawan mo, banggitin mo ang kanyang pangalan sa sitwasyon na meron ka. Let Him speak to you. Let Jesus claim your life at maglalak sa pagdalo ng mga gawain, kapatid. Thank you, Jesus. Lord, I speak deliverance tonight in Jesus' name. Ano mang mga kapos ng kaaway, ano mang mga stronghold, Lord, right now, I speak the name of Jesus. Lord, wala ang gawa ng kaaway has no place sa bawat lingkod. Nang nandito, Panginoon, sa mga lingkod ko, Lord, in Jesus' name, Lord, ang kahirapan, Panginoon. Hallelujah. Lord, tanggalan mo ito ng ngipin, Lord. Ang mga sakit, Lord, Lord, tanggalan mo ito, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Lord, ang mga kapos, sa anong klase-klase mga vices, Lord. Right now, I speak deliverance in Jesus' name. In the name of Jesus. Let these church, O God, be fruitful and awakened in the faith, Lord, a supernatural faith. Nalalakad kami, Lord, na mananagumpay. Lord, you open doors for us, kapatid. Mayroong pinuksan si Lord na pintuan para sa iyo. At ang nais ng Lord,
You have to be decided na papasok sa pintuan na yan. O otherwise, kapatid, hindi natin maranasan ang plano ng Lord sa buhay natin. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Jesus. One more time. Your name. Your name is power. Thank you, Lord. Your name is healing. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Make every strong. Thank you, Jesus. Thank you, God. Shine through the shadows. Remember this for the last time, church. When God created us, He talked to Himself. Kinausap niya sarili niya. Sabi niya, gawin natin ito katulad sa atin. Ang nais ng Lord na magbalik tayo sa Kanya. Dahil mayroong restoration doon, kapatid. Mayroong buhay doon. Let's come back to God. Malayo man tayo minsan, Lord, hindi kita maramdaman. Lord, meron akong sitwasyon. Lord, parang hindi pa kita kilala. This is the time, kapatid. Hayaan mo siya mangusap sa'yo. Amen. Lord, tulungan niyo po ako, Panginoon, paano manatili sa iyo. At yun ang nais ng Panginoon, mga kapatid. Nasa mundo tayo, sa kasalukuyan, pero nais ng Lord na palagi ang connected sa Kanya. Amen po. Thank you, Jesus. Lord, we praise you. We thank you for your message. Let your Spirit, O God, touch every heart. At anumang sitwasyon, Lord, ariin na namin ang katagumpayan sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Lahat ng kagalingan ay ginawa mo na. Lahat ng restoration ay ginawa mo na. Lord, lahat ng deliverance ay ginawa mo na. Lord, lahat ng pagpapala ay binuhos mo na. In Jesus' name. In Jesus' name. Kapatid, nais ng Lord na magpalaya tayo dahil pinalaya niya na tayo, kapatid. Tindigan natin ang kalayaan na yan sa patuloy manatili sa Panginoon. Father, we thank you. We bless your holy name. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bago natin sama-sama natin na i-reflect ang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. Father God in heaven, in the name of Jesus, you said in your very word, O Lord, that you know the plans for us, O God. The plans to prosper us, the plans to give us hope and future. Lord, samahan mo kami. Empower us na manatili kami sa iyo, Panginoon. That the moment we depart on this very sanctuary of yours, O God, mananagana kami, mananagumpay kami sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Lord, maraming salamat sa iyong mensahe, sa nais mo sa aming mga buhay, na kung saan, Panginoon, pinosisyon mo kami sa pananagumpay. Yet, Lord, binigyan mo kami ng free will. Somehow, Panginoon, nandun kami sa posisyon na pinili namin ang mga panandalian na assuming na yun doon kami mananagumpay. But yet, tonight, Lord, meron kang ipinaunawa sa bawat isa sa amin na mahalaga na sa aming pagpili, sa aming pagdesisyon, Panginoon, sa buhay na to, ikaw ang aming piliin. Amen. Kaya sa mga oras na to, Panginoon, sa pagtatapos ng gawain mo, pipiliin ka namin. Yes. Hallelujah. At pagsusumikapan namin, Panginoon, na sa lahat ng mga gawain mo, Diyos, magkaroon kami ng kagalakan, magkaroon kami, Panginoon, ng kalakasan na matagpuan kami sa iyong fellowship, Lord. Sabi nga ni David, Lord, hallelujah, one day is greater than 1,000 elsewhere. Bigyan mo kami, Panginoon, ng a heart like David. Bigyan mo kami, Panginoon, ng puso na matuto kaming tumawid sa lahat ng pagkakataon. At salamat sa mga biyaya mo, Panginoon, lalo na sa buhay ng iyong lingkod, Panginoon, na ginamit mo, Diyos,
na maging mouthpiece sa aming kalagitnaan na pinadala mo ang pinakaminsahe mo sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat. Ganon din, O Diyos, sa lahat ng mga naging o ginamit ng mga manggagawa ngayong gabi. Salamat sa kanilang mga buhay, sa kanilang commitment, Lord. Patuloy mo silang pagningasin, patuloy mong pag-apuyin ang kanilang paglilingkod nang sa gayon, Panginoon. Hallelujah. Their life will never be the same again, O God. They serve you more and more to glory your name, to glorify your name, O God. And Lord, maraming salamat sa bawat isa na narito. Patuloy mong biyayaan ng kalakasan, biyayaan ng sustenance sa pang-araw-araw habang narito kami sa bansang ito, Panginoon. Lord, maraming salamat, lalo na, O Diyos, sa pagbalik ng Kuya Richard na nakasama namin sa fellowship ngayon. Ang mga kapatid na galing pa sa trabaho, bigyan mo sila, Panginoon, ng restoration sa kalakasan, nang sa gayon sa araw ng bukas, sila, Panginoon, ay sama-sama magpasalamat sa iyo. Lord, maraming salamat, O Diyos, even, O God, ang aming mga pagsasaluhan physically na hinanda ng Ate Juliet. Lord, maraming salamat sa buhay at kamay at taleno ng pagluluto ng Ate Juliet, Panginoon. Alam namin, O Lord, na biyaya mo sa kanyang buhay, kahit na hindi man madali, mainit, but yet, Lord, nandun ang kagalakan. Kaya kami sama-samang nagpapasalamat, tinataas ka namin, Panginoon, sa mga provision na ito, na mula dito sa bansang ito, mula sa kitchen ng iyong ministry, hanggang sa aming mga mahal sa buhay. Hanggang doon sa mga pamilyang higitan na nangangailangan, i-extend mo ito, Panginoon. At gamitin mo, O Diyos, ang aming mga buhay, lalo na sa mensahe ng giving, Lord, at ang ginamit mo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay makatawid, maging instrumento kami pagdating sa pagbibigay. Salamat, O Diyos, at patuloy na sa pagpapatuloy ng fellowship, nais namin na ikaw ang aming kasama. Purihin ka sa lahat ng pagkakataon. As I pray in the name of Jesus. Church, claim your portion today. Dahil nangako ang Panginoon, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pabayaan. Panghawakan mo ang pangako ng Panginoon Jesus. Ayaw niya na mahiwalay tayo sa Kanya. Nais niya na manatili tayo sa Kanyang presensya, sa Kanyang plano at pagpapala. Amen. Palapakan natin ng Diyos. Salamat, O Diyos, purihin ka, at salamat sa iyong banal na Espiritu na patuloy na naging gabay namin, naging tagapagturo namin sa lahat ng pagkakataon. As I pray in the name of the Father, in the name of the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name, Amen. Announcement, amen. Mag-picture muna tayo. Bukas, meron po tayong fellowship sa umaga. Sa hapon may meeting po tayo bago or after na music practice. Amen. O i-ready din yung report nung sa catering bukas. Ay, bukas. Spaghetti. Yes! Asan na yung phone? Yes. Kasha, kabenta ka? One heart. Where's my wife? Hindi kaya. Teka. Ito. Yan. Ay, tatakbo na dito. Kaya po yan. One, two. Sama ko. One, two. One. Malo, ba't na naman? 10% na lang. Sakto tapos. Ay, Pwede tumigil sa akin, ha?
Kuya Jan! Ginawa mo sa sana ako mabamos galing ko ba? Sana ako mabamos galing ko. Brian, basketball bukas? Yes! Amen. Tama si Kibot-Bot. Bon, so tama yun.